Mga kaibigan, kung naalala ninyo, no? Noong pong una nating pag-aaral, makikita ho natin na yung grammatical analysis po. Ano? Depende po. Yun po sa knowledge ng original na language. Ano? Ulit-ulit po natin, Hebrew, Aramaic, at Greek Bible. No? Even the Septuagint Bible. So, yung word of scriptures in the originals teach the truth without admixtures of error. So, ano po ba yung without admixtures of error? Ito ba yung English Bible? Ito ba yung translated Bible? No. Ito ho ay hango po sa original language po ng Biblia. Kung atin pong titingnan ang 2 Peter chapter 1 verse 20, makikita ho natin no, sa English translation, makikita ho natin na ang pagtuturo po ng Biblia ay hindi po nanggagaling sa sariling interpretasyon. Babasahin ko po sa Greek, sa Greek Bible, ano, para maintindihan po natin ang ating pong pag-aaral. So dito ho sa 2 Peter chapter 1 verse 20, ano? Knowing this first, that no prophecy of the scripture is of any private interpretation. Yun po ang English translation. Now, dito po sa original language ng Biblia, ano? Ito po yung Greek Bible, no? Makikita ninyo, nakalagay po ito ay toto, no? Proston, ginos, contest, oti, para, pros, siah, graphos, or graphics, scripture, word graphic, scripture, okay, yes, and then, losios, ginitay, ginitay. So, yung word po dito na epiloses, atin pong titingnan yung grammar ng Greek Bible. Dahil ang sinabi po ni Pedro, walang sino man na magkakaroon ng sariling paliwanag. Ano, ang tawag yan ay private interpretation. Ang ibig sabihin yan po ay sa Greek ay epiloses. Yung word interpretation, ay ibig sabihin epiloses. Kasi danger po ang pagpapaliwanag po ng salita po ng Biblia, lalo sa translation, English translation. Kasi lagi kong sinasabi po na ang grammatical analysis ay dumitipindi sa knowledge ng original language. Yung flow of thought ay hindi po galing sa English translation. Ang English translation po, sa buhay ko ay reference ko po. Well, gumagamit din po ako paminsan-minsan ng Tagalog. But pagdating po sa explanation, I would rather go to the original notation or grammatical explanation ng original language. The word epiloses, this refers to something kasi nakalagay no private interpretation. So the word epiloses there, this refers to something that is released, sent out, sent forth. So, in this verse, the Greek noun is a genitive of source. The Greek noun, the word interpretation, is what? Genitive of source. Now, sa Greek grammar, tatlo po ang gamit ng genitive. Genitive of source, genitive of separation, and genitive of possession. Ang ginamit po rito ho, genitive of source.
Ang ibig sabihin, no, indication po. Indication of what? Origin. May pinanggalingan. Hindi nanggagaling kay Pastor Bihag. Ang ibig sabihin, ang explanation po dito, ay nanggagaling po sa language po ng Panginoon. Ano ang language ng Panginoon? Koine Greek. New Testament Bible. Now, remember that marami pong Greek Bible, modern, secular, classical. Yan ho ay hindi ho yan biblical Greek. Biblical Greek is Koine Greek. The word koine means common word. Kasi bago natin babalikan yung who is God. What is the identity of God? What is the Trinity? What is the church? What is the Bible? What is the pastor? The function of the pastor in the particular church? And what is the position of the members? Itong mga bagay na ito ho, ay umiinog po ito. Ang explanation po. Ay ko pong sinasabi na this is unshareable doon lamang po sa original language ng Biblia. Pag binasa ko po sa inyo ang Hebrew word ng Bereshit, and then babasahin ko po sa inyo ang Septuagint word ng Bereshit, makikita ho natin na ang paliwanag po ay wala sa English. Pag binasa ko sa inyo, in the beginning God created the heaven and the earth. Tanong, yung word na bara at yung word na Elohim, ano ho ang Hebrew grammatical explanation? Ang English po wala. Binasa mo lang, in the beginning God created. But sa Hebrew word, ito po yung tinatawag na Torah. Dahil sa Hebrew Bible, mayroon hong three sections. Torah, Kibiem, Nibiem. Ito ay pinatunayan ng Panginoong Hesus sa Lucas chapter 24, verse 44, and verse 27. Inaliwanag po ng Panginoon kung ano itong mga salitang ito. Ano itong mga lingwa ito. Ito'y patungkol sa Kanya. Kaya dapat ho nating maintindihan kung paano ho i-interpret ang Biblia sa sarili niyang interpretasyon. Kasi nakalagay po dito, no private interpretation. So walang sino man na mag-interpret po ng language ng Biblia kung hindi ang kanyang sarili. Wala ho. Yun ang sabi po ni Pedro. Kaya para maintindihan ho natin kung ano po yung tinatawag po na context. Kasi madalas konteksto. Ano po yung salitang context? Dalawa ho yan, intent and the content. What is the intent of the writer? What is the content of the letter of the writer? That is the word context. Text without a context, that is a pretext. Binasa mo yung text. Hindi mo naintindihan ng context. That is a pretext. Kaya ang tawag po dyan ng mga nag-aaral ay exegesis. Yung tama, sabi nila exegesis. Wala namang pag-aaral talaga kung anong ibig sabihin, basta na lamang nagbabanggit ng mga bagay. Nag-aral kayo ng grammar ng Bible, maintindihan ninyo what is exegesis and exegesis. Yung word na exegesis, ang ibig sabihin an explanation of commentary on the meaning of the text of the scripture. Ang dami po na nire-required po ng grammar. Mayroon pang tinatawag na parsing form. May tinatawag na conjugation, declension. Exegesis. Mayroon pang tinatawag na mga semantic. What is the word semantic? Relating to the meaning of the words and sentences. Ito ho ay kasama ko sa pag-aaral ng grammar po ng Biblia.
Marunong kang bumasa ng Hebrew, marunong kang bumasa ng Greek. Hindi mo naintindihan ng grammar. Tandaan ho ninyo ha, what is the use of music without notes? What is the use of mathematics without integral number? What is the use of teaching the Bible without knowing what is the grammatical explanation of the original language? Nakita natin si Pedro? Bawal. Yung problema marunong ka nang bumasa ng English, marunong kang bumasa ng Tagalog, ang lakas loob mong mangaral. Inulit-ulit ko, mayroon tayong relihiyon. Ang dami. Ang dami nating relihiyon. Kasi marunong bumasa, nangaral. Marunong bumasa, nangaral. Marunong bumasa, nangaral. Tingnan yun sa isang bansa. Itong Pilipinas, ilan ang relihiyon dito? Sinabi ko, 100,000 ang religions. Kaya, dito sa Pilipinas, ilan ang relihiyon? Ilang bansa po ang mundo? Bawat bansa, ang daming relihiyon. Sige nga, pagsamahin ho natin. Baka hindi lang 1 million. Ang relihiyon. Ang relihiyon ba nagtatama radyo nagsasabi siya'y mali? Hindi po. Lagi yung pinanindigan ng relihiyon na siya ang tama. Mayroon pang nangangaral diyan. Yung salitang Elohim, kaya daw plural, just because of in. Kawawa po naman ang tao na tinuturuan po ng taong yaon. Kaya plural daw ang Elohim just because of I am. Elohim. Isa hong kahibangan, isa hong kamangmangan ng mga emisaris po ni Satan na nagtuturo. Sa pag-aral po, mayroon tinatawag na syntax. Rules for the proper arrangement of words in a sentence. When ignorance unites with the arrogance, fanatism is born. Ulitin ko, when ignorance unites with arrogance, fanatism is born. Kaya nga po, ang Hebrew grammar ay napakahalaga, lalo po yung verb, conjugation, no? Yung form of a verb, declension, the inflection of noun, adjective. Ito ay papakita ko sa inyo, no? Yung apat ho na faulty approach to biblical interpretation predominate today. Yung nagko-control ngayon. Apat po, before we examine the principles based on the two presupposition healed by Christ and have been distorted, misapplied. Dalawa po. Distorted and misapplied. Ulitin ko po, nung sinabi ko po noon, pwede kang magsalita ng English. Pero mali ang grammar. Pwede kang magtuturo ng Biblia? Yes. Tanong, tama ba yung tinuturo mo? Yun ang problema. Para yung ganito pinapahiram kita ng biological book. At ang sabi ko sa iyo ay pasahin. Hindi, ang ginagawa mo, nangaral ka ng biology. Hindi ka naman nag-aral about biology, pero nagturo ka na. Danger po yun. Para ho yung binasa mo ang Biblia, ay nangaral ka na samantala ang sinabi ni Pedro, bawal po mag-interpret ang sarili mong interpretasyon. Gusto mo mag-interpret, balikan mo yung grammar ng Bible para magkakaroon ng tamang
Papaliwanag. Kasi nga po, ang word ng scripture in the originals teach the truth without admixture of error. Kasi ang error po nag-exist sa copy. Hindi ho nag-exist doon sa original, yung mali. Kaya paano natin malalaman na tama ang iyong pagpapaliwanag? Ay di, tinitingnan natin yung language ng Bible. Kung ano yung explanation ng original, ay di yun ang ating yayakapin. Kasi, look, Scriptures plainly warns us to be on guard against the emissaries of Satan, who appears to be angel of light. 2 Corinthians chapter 11, verse 13, 15, and John 8:44. Bibigyan ko ng halimbawa ho. Yan ho sa John 10, verse 30. Sa John chapter 10 verse 30, I and my Father are one. Okay, so, titingnan natin ha. English po yun. Atin pong titingnan sa Greek Bible. Okay? Ego, kaiho, pater, and ismen. Ulitin ko. Ego, kai, ho, pater, and ismen. Sa English po, nakalagay, ako at ang ama ay iisa. Ito ay example lamang po ha. Binigyan ko lang kayo ng example na kung paano ho natin intindihin ay paliwanag at kukunin yung grammar ng pag-aaral ng Biblia. Kasi si Didat po, si Didat, yun yung debater ng Islam na wala nakakatalo doon. Pero patay na. Sabi ni Didat, kayong mga Christian kayong mga mangmang. Yung Biblia ninyo ano maging totoo yan maling-mali na nga yung sulat I and my Father are one. Saka nakita sa English grammar na dalawang person ang tinutukoy ay isa. Pag dalawang person, ang tinutukoy ay dua. I and my Father are two. Yun sa English translation. Kayo ho'y nagtuturo, kayo ang pastor. Tatanungin ko kayo, ano bang ibig sabihin ng one? I and my Father are one. So mali ang grammar. Kung kayo grammar yan, mali ang grammar. O baguhin natin, I and my Father are two. Mali din. Bakit? Ang ginamit ng Biblia ay one. The question is, what is the word one? In English grammar, the word one, numerical adjective. But in Greek word and in Greek grammar, ano ibig sabihin ng one? Another. Ang John 3:16 ginagamit po sa Gospel of Salvation daw. Ang John 3:16 ginagamit niyo sa Gospel of Salvation. Yung 1 Corinthians chapter 15, 1-4, hindi niyo ginagamit. Na yun po ang Gospel of Salvation. Christ died on the cross just because of your sin. The question is, what is the Greek grammatical explanation? You will die in your sin. If you do not believe that I am He. At kami, willing kaming makinig. Ano yung tinuturo mo? Ano yung tinuturo mong tama? Kung nag-rely sa English, kaya ang daming relihiyon Alam niyo, ang relihiyon, 100,000. Ang gamit po ay King James Version. May nakausap akong sakristan. Ang gamit niya, pastor, ang gamit namin, King James Version. Kausap ko yung Iglesia ni Cristo, ang gamit lang, King James Version. Mayroon akong comparative Bible study. Lahat ng translation, binabasa ko. Wala akong pinipili. Ang Biblia ko po, ilan yung Bible ko? King James Version. I love King James Version. But, with regards to the explanation,
Hindi ako gumagamit po ng English Bible. Anong pangalan po ng Diyos? Ang pangalan ho ng Diyos sa English Bible, ito, pakinggan ninyo, ito yung pangalan ng Diyos. I am that I am. God, Lord, Almighty, Mighty God, Jesus Christ, Emmanuel, Most High God, Jehovah, High God, God Almighty, God Most High. These are the names of Jesus Christ in an English translation. Ang daming pangalan po ng Diyos sa English. Ano kaya ang pangalan ng Diyos sa Hebrew, Aramaic, Greek, even a Septuagint Bible? Ano kaya? Kung titina. Kung nakita niyo po sa aking likod, ayun ho, Genesis 1:1 Hebrew Bible, Genesis 1:1 Septuagint Bible, Genesis 3:15 Hebrew Bible, Genesis 3:15 Septuagint Bible. Papakita ko sa inyo ang atin hong topic, who is God? So anong sinabi po ng Greek Bible? Bawal mag-interpret ang sinuman. Private interpretation. Kaya ako wala akong karapatang magpapaliwanag sa sarili ko. Ang aking hong ginagamit ay ang language po ng Bible. Yan po ang aking ipapaliwanag po sa inyo. Hindi po nanggagaling sa aking sarili. Pero as of now, no? Ipapakita ko po sa inyo. Genesis 1:1, Hebrew Bible. Genesis 1:1, Septuagint Bible. Sisikapin ko po na babasahin sa inyo. Ito po yun, hawak ko po. Ang tanak po ay 3 sections of the Hebrew Bible. Torah, Kibiem, and Nibiem. That is Tanak. Ang Tanak po, ito po yung sacred book ng Hebrew people. Ngayon, ng Israel. Ito po yun. Ito po yung aking hawak. Nakalagay po, Bereshit bara Elohim, it has hamayim ve'et ha arech. Ito po yung in the beginning, sa English, in the beginning, God created heaven and earth. Babasahin ko sa Septuagint. And then next time, papaliwanag ko sa inyo isa-isa. Ito ko yung Septuagint Bible. Genesis 1:1. NRK. Ayan. NRK. Ipoinsen. Ipoinsen. Hotios. Ton. Uranus. Yung word Uranus po at saka paradiso, ito ko'y langit. Sa Koine Greek Bible at saka sa Septuagint at saka sa Hebrew word, ito po ay langit. Koi, ten, gen. En, arki, ipoisen, hotios, the word, Elohim. In Septuagint, Theos, referring to Jesus Christ. Kaya nga po, papakita ko sa inyo kung sino ang Diyos ng Old and New Testament. Sisikapin ko po na ipaliwanag ko sa inyo yan sa pamagitan po ng original language ng Biblia. Hindi po sariling akin. Wala po akong alam. Wala po akong alam. Ang alam ko lamang po ay yung grammar po ng language ng Panginoon. Ang English po, hindi po yan language ng Diyos. Yan ay language ng Inglaterra at saka ng Amerika, Canada. Ang language po ng Diyos, Hebrew, Aramaic at Greek, even Septuagint. Actually, ang Septuagint po, hindi siya inspired word of God, translated word of God. Ang inspired Hebrew, Aramaic at Greek.
Yun yung tinatawag na there's no mixture of error. Binabanggit po yung graphy. Akin to grapho. Sinasabi po ng 2 Timothy 3:16. Scripture. Magandang pag-aralan yan. Nais ko lamang po, nais naming ituwid. Sabi ko nga sa inyo, sinusuwag ko po si Satanas. Ang kalaban ko po dito, kalaban namin ng Glory Land at saka ng Conqueror for Christ Church ay Satanas. Sinusuwag namin si Satanas sa mga maling aral. So, Bereshit bara, according to Torah, Bereshit bara, Elohim, Itha Samayin, Vetha, Arich. In Septuagint, hey, NRT, Ipoisen, Hotius, Ton, Uranus, Kai, Ten, Gen. So, sa susunod na pag-aaral, pag-aaralan na po natin, itouch na po natin who is God from old. Ang Diyos po nag-start hindi sa new. Ang Diyos po nag-start sa Old Testament. So kay Pastor ni Cristo, you have to go back to the Old Testament. Why? Old Testament looking forward and New Testament looking backward. Ang Diyos nag-start sa Old. So you have to start who is God in the Old Testament. Before you touch New Testament, daming pangalan po. Ang Panginoong Hesus sa Hebrew, ang dami niyang pangalan. Sa Greek, ang dami niyang pangalan. Sa Aramaic, 3 ang pangalan niya. Naglilingkod ka sa Diyos, hindi mo kilala ang Diyos. Sabihin mo, ang tunay na Diyos ay yung amang nasa langit. Eh, may tama ka. May tamang utak mo. Paano yung Diyos? Ang Panginoong Hesus, hindi na Diyos. Ano ka magkaroon ng kaligtasan? O ikay nakaturo sa Ama. Si Kristo hindi Diyos. Pare, Dre, kaawa-awa ka. Alamin mo muna ang language ng Biblia bago ka magsalita. At ako'y nagsasalita, batay ho sa language ng Bible. Sasabayan ko kayo kung sino ang Diyos sa Hebrew, Aramaic at Greek, baging sa Septuagint Bible. Pwede tayong mag-usap anytime. Ikalulugod po namin. So, maraming salamat po. At sa muli, no? Ano yung topic natin? Who is God? Maraming salamat po. Thank you.